Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa pinagpalat mabiyayang gabi po sa ating lahat at higit po sa lahat sa ating pong minamahal na po ng lingkod, Brother Mike at Sister Belen sa buong pamilya at sa inyo po mga kapatid. Ako po si Brother James Godio, ang brother husband po ni Sister Binis Godio. At salamat po sa pagkakataon makapagbahagi po sa gabing ito. Napakaganda po ng mensahe po ng awitin na ating po napakinggan sa ating pong pagdinilay. Sinasabi po napakahalaga po na tayo po dumudulog sa Diyos. At ang tanging para po upang tayo makadulog sa Diyos, maging connected sa Diyos, lagi nakakonect sa Diyos, ay ang panalangin po. Kaya po, pagpapatunay po na sabi po ng John 15:5, apart from me, you can do nothing. Hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang pong mahalagang, lahat po ng panalangin mahalaga sa atin pong lahat. Lahat po ay tinutugon ng Panginoon, may dumarating na, may dumating, darating, at may parating pa po. Pero ibabahagi po ilang panalangin po sa aking pong buhay, personal na buhay po na pagpapasalamat ko po sa pagkakataon to sa ating dakilang Diyos. Una pong panalangin po ay pong panalangin po nung pong masumpungan ko po ang ating dakilang Diyos. Sa mamagitan din po ng tulad nito ng pagninilay po ng mga awitin. Awitin po ang ginagamit ng ating dakilang Diyos upang mangusap po sa atin. Sapagkat nung panahon na yon, bagamat kilala ko po ang Diyos, alam ko pong may Diyos, nagsisimba rin po ako at alam kong narin po ang buhay na Diyos. Pero may kulang po pala. Nalaman ko lamang po yun nung pong mapakinggan ko ang isang awitin na ang sabi po ay ganito. Hindi po kasalanan ni mami ito kaya hindi ko mapapakanta. Hindi ko nasabi sa kanya. Hindi ko rin pwedeng kanta. Pero ito sabi ng kanta. Sabi po ng kanta, kayamanan at lahat ng kalayawan sa mundong ito, wala pala itong kabuluhan kung si Kristo ay wala sa iyong buhay. Nung marinig ko po yung liriko na mensahe ng awitin pong yon, napatingala po ako sa langit. Bigla ko pong naisip na para may kulang nga sa buhay ko noong mga panahon na yon. At doon ko po nagsimulang pakinggan ang salita ng Diyos. At doon ko po nalaman, mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin. Mayroon pong Diyos nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maligtas sa ating kasalanan. Tubusin tayo, namatay para sa atin na buhay, para bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiya-siya. At dahil po doon, sa mabagitan po ng panalangin, ako po'y nagbalik loob sa Diyos. Isinuko ko po ang aking sarili, nagsisi sa aking mga kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos. At ang sabi po ng John 1:12, kapag tayo po'y nagpakumbaba, tinanggap natin ang anak ng Diyos, tayo po'y magiging anak ng Diyos. At yung ko po nalaman na mahalaga po pala, na hindi mo lang kilala ang Diyos, napakahalaga po mayroon tayong relasyon sa ating Diyos. Kaya doon po nagsimula ang aking buhay pananampalataya. At sa paglipas po ng mga araw po at panahon na yon at hanggang sa ngayon, isang Biyernes po ng hapon, ako po umihi po ako. Nung po ako'y naihi, nakita ko po mayroon pong dugo. At nung makita ko po yon, nagpa-check up po ako sa doktor. Friday po yon. At ang sabi po ng doktor sa akin, mayroong mga kristal dyan, maliliit na bato, na nakaharang sa daluyan na yung pag-ihi, kaya may dugo. Bumalik ka sa akin sa Monday, at ikakatiter kita o anumang procedure para tanggalin natin yan. Alam po ninyo, nung narinig ko po yun, pag uwi ko po ng gabi ng Friday, natakot po ako, kinabahan po ako, dahil kahit di ko po nasusubukan pa yung catheter, alam ko masakit yun eh. Pero naalala ko po yung salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things that thou knowest not. Ang sabi po, manalangin ka sa akin, tumawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipakikita ko sa pahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi po nakikita sa buhay mo. Pinanghawakan ko po yon. At nanalangin po ako sa Panginoon. Bigla pong pinalala sa akin ng Panginoon, yung pong kasalan sa Cana kung saan po naubusan ng alak. Naroon po ang Panginoong Jesus. Humingi po ng tulong ang mahal na Birhen ng Maria. Ano pong sabi sa kanyang anak sa ating Panginoong Jesus? Kulang na ang alak. At napakabuti po ng Panginoong Jesus, pinagbigyan po siya. Yung pong tubig, ginawang alak. Kaya bigla ko pong naisip ng mga panahon na yon, na yung tulad po ng ginagawa natin dito, tinataas natin ng panyo, asin, dilantar, tubig at anumang tinataas natin dito, pwede gamitin ng Diyos dahil yun ang himala at kapangyarihan niya. Kaya po yung tubig na yon, sabi ko, Panginoon, yung pong tubig, ginawa niyong alak. Yung tubig pwede niyong gawing gamot sa akin. Maging gamot sa aking katawan. Tunawin niyo po yung mga bato na yan at kristal na yan, ayoko po makatiter. Sabado at Linggo po, ako pa yung ng tubig niya, nanalangin po ako sa Panginoon, nagamitin ng Diyos na dahil ng kapangyat kagalingan sa aking buhay. At nung Monday po,
Pagbalik ko po dun sa doktor, sabi po ng doktor sa akin, magpa-check ka muna. Ihi ka ulit doon, ilalab test para malaman natin kung ano gagawin natin dyan, kung ano na sitwasyon. Alam po niya, pagbalik po ng doktor, sabi niya, ano ginawa mo? Ano po yun, Dok? Sabi niya, clear na clear yung ihi mo, walang kadugo-dugo. Sabi niya, bakit? Anong ininom mo? Anong ginawa mo? Sabi ko, nanalangin po ako sa Diyos. Takot po ako makatitir eh. Eh sabi niya, ayan, binigay ng Diyos yung himala mo. Uwi ka na, sabi niya sa akin. Kaya salamat po sa Diyos. At mahalagang panalangin pa rin po sa buhay ko. Nung pong dumating ang pagkakataon, naghahanap na po ako ng kapartner sa buhay. Nanalangin po ako ng kapartner sa buhay. Salamat po sa Diyos. Answered prayer po. At narito po sa tabi ko ang aking pong partner sa buhay. Sister Binis po. Pero nung maging kami na po at mag-asawa na po kami, bago pa po, nung sinagot na po niya at kakasal na po kami, nakwento po sa akin ni Sister Binis. At ngayon po, sasamantalin ko pagkakataon na ito, nagpapasalamat ako sa ating mahal na punong lingkod, Brother Ninong Mike. Sapagkat sabi po ng aking asawa, nung pong nagpasigawan po ng lingkod ng mga walang asawa, isigaw yung pangalang Santiago, ayaw niya pong sumigaw ng Santiago. Pero dahil sumunod siya sa pagsabi ng punong lingkod na sumigaw ng Santiago, sinigaw niya Santiago. Eh wala pa po ako dito noon. Eh ngayon dumating po ako po si James, pero Santiago rin ako. Kaya answered prayer po kami parehas. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong pagpatawag ng pangalan ko, Brother Mike, at ako po yung naging asawa ni Sister Binis. At ito pa po, last na lang po ito. Isa na lang po. Ito po, sa panampalataya po naming dalawa, sabi nga po, itong panalangin na ito, salamat sa mga nananalangin po nito. At bilang isang malaking pamilya na El Shaddai, pagka sasamantalin ko na rin pagkakataon, samahan na rin po ninyo kami sa pananalangin. Sabi po sa Romans 4:18, against all hope, Abraham believed. Alam po ninyo, imposible na po sa science, imposible sa kaisipan katuwiran ng tao. Pero, hindi po nawala ng pag-asa si Abraham. Patuloy siyang umasa. Pinangawakan niya ang pangako ng Diyos at ang salita ng Diyos at sinabi ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, check, magkakatotoo yun. At nangyari po kay Abraham, sa edad po na 100 at 90 anyos si Sarah, dumating po ang kanilang Isaac. Kami naman po ni Mami, wala pa naman po kaming 190. Pero sa pagsasama-sama po ng ating pananalangin, sa bisa po ng 1 + 1 = 3, power, power, power. Alam ko po, sama-sama tayo mananalangin, answered prayer po kami. Darating po ang aming Isaac. Glory to God po. To God be the glory. Good evening po, Brother Mike, Sister Belen, at sa inyong buong pamilya, Kong Michael, sa inyo po mga brother and sisters in Christ, magandang gabi po. Ako po si Brother Ed Dorado, brother husband po ni Sister Werlin. Ang ipagpapatotoo ko po ay tungkol sa walang hanggang kabutihan ng ating Panginoon. Una po, ang pagkakaroon namin ng anak after 7 years. Hindi po kami nawalan ng pag-asa. Hindi kami bumitaw sa mga salita ng Diyos na aming napapakinggan. Inaangkin namin parati na darating. Tunay nga pong walang imposible sa ating Diyos at ito ay dumating. Hindi lang po isa at dalawa pa po na ngayon ay mga college na. Maraming salamat po, O Diyos. Pangalawa po ay ang pagkakasakit ni Sister Werlin. 1-year-old pa lang po ang aming panganay noon, nagkaroon po siya ng karamdaman. Tuwing nililinisan ko po siya ng katawan, umiiyak po ako ng patago, nananalangin. Payat na payat po siya, hindi po makatayo. Nandyan din po na kailangan ko silang ihabilin para makapasok ako sa aking trabaho. Pero ang hirap po nilang iwan. Akala ko po noon, iiwan na kami ni Sister Werlin. Hindi ko po alam paano ko itutuloy ang sinimulan naming binubuong pamilya. Pero dahil po sa gawain ni Yahweh El Shaddai, maraming nananalangin para sa kanyang kagalingan. Ipinagkaloob po ni Lord ang dati niyang sigla, ang dati niyang lakas. Kaya nakikita niyo po kung paano po siya ngayon nagpupuri, umaawit sa ating Panginoon.
Buhay po ang ating Diyos na sinasamba, mga kapatid. Tumawag lamang po tayo sa Kanya ng taimtim at nagmumula sa ating puso. Lahat po ng ating pangangailangan ay Kanyang ibibigay. Patungkol naman po sa pangatlo po, ay ang pagkakaloob ni Yahweh El Shaddai ng stable at maayos na trabaho. Almost 19 years na po ako sa aking trabaho. Binigyan ako ng boss na mabait. At ginamit siya upang matapos ang aming bahay, maging sa sasakyan. Naging way din po para makarating sa iba-ibang bansa dahil napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil lahat po ng aming pangangailangan ay Kanyang ibinibigay. Patungkol naman po sa awiting, Let There Be Peace on Earth. Wala pong perpektong relasyon ng mag-asawa. Nandyan nagkakatampuhan, hindi pagkakaintindihan, may time na hindi nagkikibuan, parang walang kapayapaan. Pero sabi nga po sa kanta, let it begin with me. Pag inumpisa po natin sa ating sarili, ang kapayapaan sa ating puso, pagsunod sa mga salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating pamilya. Kasunod po ang mga more than enough na mga biyaya. Narinig ko nga rin po sa ating mahal na punong lingkod, para magkaroon din ng katahimikan sa ating tahanan, always say yes to your wife. Yes, Mami. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Isang mabiyaya po't pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At syempre sa ating pong pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike, Sister Belen, sa kanya pong mga anak, kina Dr. Franklin and family, kay Kong Rene and family, kay Ma'am Shea and family, at sa atin pong Assistant Servant Leader, kay Kong Michael Velarde, magandang gabi po. At kunin na rin po namin yung pagkakataon na magpasalamat po sa inyong buong pamilya, Brother Mike, kasi napakalaking biyaya po ng ministeryo po sa amin at nagpapasalamat kami po sa inyo pong pagtugon para maging kasangkapan ng Diyos sa kanyang banal na gawain. Kami po ni Sister Ellen ay tinawag po dito sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Si Sister Ellen po, tinawag po siya 1989. Ang kanya pong unang awit noon ay Pasko ng Pagkabuhay. She was 16 years old. Ako naman po, tinawag po ng Panginoon, Pasko, 1991. Yun po yung unang awit ko sa gawain. I was 23 years old. So dito po kami nagkakilala at naging biyaya po ng Panginoon, Sister Ellen sa akin, kasi nga dito sa ministeryo kami nagkakilala at ang sabi po ng Bible, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable helpmate. Kaya po ang asawa ay bigay po ng Diyos sa kanyang brother husband. Alam niyo po, ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 16, sabi po doon, and we know and rely on the love that God has for us. Whoever lives in love lives in God. Dapat daw po malaman natin na mahal po tayo ng Diyos. At ang pananangan po natin ay nasa pag-ibig niya. At kapag tayo daw po ay nabubuhay sa pag-ibig, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. So si Sister Ellen binigay po sa akin ng Panginoon 1995, November 5. And we are celebrating this year, 29 years na po kaming kasal. At alam nyo, sa totoo lang sabi nga ng kanta, let your love surround me. Hindi naman din po madali na maglingkod sa Panginoon, pero biyaya po ng Panginoon na maglingkod yung mag-asawa sa kanyang ubasan. No, it's such a blessing, brothers and sisters in Christ, kapag ang asawa mo kasama mo sa paglilingkod. So nagsimula po kami, pareho po kaming choir, bago po ako nag-decide na mag-preach. At alam niyo po, sa ministry kasi, may mga pagkakataon na
magkakahiwalay kayo dahil sa mga misyon. At salamat po sa Diyos kasi ang asawa po, siya po yung taga-suporta sa lahat ng inyong mga desisyon at pasya. Alam niyo po, nung ako po ay lumipat sa preaching galing sa choir, kinakailangan magsimula akong mag-trainee. At dahil magte-trainee ka, magsisimula ka uli sa umpisa. So nung nag-usap kami ni Sister Ellen, bago ko ma-assign sa Mindanao noon, ang sabi niya sa akin, kung anong pasya mo, susuportahan kita. At kung anong meron tayo, pagkakasyahin natin. Alam ko po, brothers and sisters in Christ, na ang pag-ibig po ng Diyos talagang nandyan po. At makapangyarihan po ang pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi po tayo tatagal kung wala po yung pag-ibig niya. Kasi ang pag-ibig po ng tao ay may limitasyon at may kahinaan. Pero ang pag-ibig po ng Diyos, laging nandyan at laging maasahan. Maraming pagkakataon po sa aming buhay sa loob po ng 29 na taon na magkahiwalay po kami dahil nasa mission po. Pero alam ninyo, we can be separated physically, but love does not separate. Magkahiwalay man kami, pero ang pag-ibig po, laging magkasama. At ang pinakamaganda po niyan, magkahiwalay man kami, pero laging ang pag-ibig ng Diyos kasama namin. Kaya po, maraming salamat po, Amang Yahweh El Shaddai, sa biyaya po ng ministeryo. Mahal na mahal po namin kayo, Brother Mike, at mahal na mahal po namin ang ministeryo sapagkat binusog po kami at binuo kami. Praise God. Purihin ang Panginoon, purihin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Mike, Sister Belen, sa buong pamilya po ng Villarde at sa buong pamilya ni El Shaddai. Ako po ang inyong kapatid, ka-pair partner, Brother Anacleto, Violante, Echaluce, Balisbis Jr. In short, Brother Boyet po ako. Ako po ang asawa ni Sister Girly Balisbis. Katabi ko po siya. Ang ipapatotoo ko po ay kung paano ko naranasan ang perfect love ng Panginoon. Alam niyo po, sundalo po ang tatay ko, kaya't pangarap niya na ang nag-iisang anak niya na lalaki ay maging sundalo rin. Noong 1979, mga kapatid, ang tatay ko po ay pumanaw, kaya't yung kanyang pangarap na maging sundalo ako ay nawala na rin. Ang payo ng nanay ko, dahil siya isang guro, ako po'y maging teacher, katulad niya. Nag-aral po ako sa Philippine Normal College para maging guro, BSE, major in PE. Natutong sumayaw, umindak. At dahil nagtuturo po ako ng sayaw, hindi maalis ang aking pag-indak ay napupunta sa pagkending at pagpilantik ng kamay. Yung pangarap na maging sundalo, naging dancer. Yung lalaki, naging binabae. Sa totoo lang, aaminin ko po sa inyo, nagkaroon din ako ng relasyon sa kapwa ko lalaki, pero hindi gaanong nagtagal kasi muntik pa kong pagsamantala ng teacher ko. November 7, 1987, nakasama ko sa isang quartet na naimbitahan kumanta sa Folk Arts Theater. Doon ko po unang naranasan ang perfect love ni El Shaddai. Nawala ang takot ko na husgahan ako ng mga tao. Na-realize ko na kahit sino o ano pa ako, tanggap ako ng Diyos. Natutunan kong kalimutan ang buhay na hindi pwede. Dahil kay El Shaddai, hindi pwede ang pwede na. Hindi po ako, inaamin ko po, hindi po ako perpekto, hindi ako perpektong asawa. Humingi ako ng tawad sa aking sister wife, hindi ako perpektong asawa. Hindi rin ako perpektong ama. Kung minsan nagkakamali, salamat po, twice na po ako nasuspinde, pero ibinabalik po ako ng Panginoon sa gawain. Dapat pala, perfect, kagaya ng perfect love ng Diyos.
Mga kapatid, para akong yoyo. Kahit saan ako ilagay ng Panginoon, susunod lamang po ako. Salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, kasama akong sister wife, naglilingkod pa rin kami sa Panginoon. Glory to God, glory to Christ.